Eto mga kapatid lumabas tong 18 or 15 na ex-marine. Then, pinaratangan o hinusgahan o itinurong mga mastermind yung mga taga-kabila. Ang problema, ayaw ata daw di umano ni Pinky. Sino bang Pinky kasi yun? Ayaw nilang paimbestigahan ito doon sa Senado. Totoo ba yun? So, ibig sabihin kung ayaw nyo, patunay lang na baka nga nakatanggap kayo. Bakit ayaw nyo? Kung gusto nyong sugpuin talaga yung korupsyon dito sa Pilipinas, i-accept nyo to sa Senado. Tapos doon, ipatawag nyo yung mga tinuturo. Napaghahalataan lalo kayo na protektor kapag kaganyan ng mga galawan ninyo. Tatangahin nyo ang mga Pilipino. Hindi kami doon papayag, mga kapatid. No? Okay, basahin po natin to. Huli ka Soto, walang takas dito mga senador at kongresista na dawit umano sa panic mode na lahat. Damay umano, no? Grabe, ayaw itong ipalabas ng mga bayarang media. Alam nyo kung paano ginagawa nila? Hina-highlights nilang ibalita yung nangyari kay Francis Leo Marcos o Mangusin. Hina-highlight sila although binalita din naman nila ito, parang idinaan lang nila sa screen at walang mga highlights at interview. Pero yung issue patungkol kay Leo Marcos, babad na babad sa mainstream. Diba? Iilan lang mga matatag at saka yung talagang masasabi nating matatapang ng mga mainstream media ang naglabas ng ganito. Talagang binababad. Pero dun sa kabila, ang binababad, Francis Leo Marcos. Ano bang mas matimbang? Eto, bilyon. Ang pagkakaalam ko, 800 billion yung issue dito. Tapos ang binababad ninyo, Francis Leo Marcos. Wow, kingina nyo. Wow. Eto ang ibabad nyo dahil napakalaking pera po ang nawawala. Tapos, bakit ayaw ninyong pag-usapan ito sa Senado? Diba? Di parang sinasabi nyo na protector na... Panoorin natin ito ng sabay-sabay mga kapatid. Tumakas si Soto, sabi ng title dito nagtago na, question mark. No? So, ibig sabihin, question mark, nagtago na ba? Ganun. Kumpirmado, 5 maleta, saldi ko, nakausap, Gutesa, ex-marine, Marcoleta, patungkol po dyan ang ating panonoorin. Kaya kung ready na kayo, okay, i-play na ho natin to. Grabe, garapalan na po ito. Kung ayaw nilang pag-usapan ito, isa lang ang ibig sabihin, mga tuta talaga sila. Di ba? Ayaw nila. Ayaw nilang masangkot yung mga boss nila kasi nga may maleta pala. Tanong lang i-play na ho natin ito. Ito ang magiging topic natin for today. Nagkakahamunan na Marines versus Crocs. Ito po maganda Kasi mapupunta na tayo doon sa magkakalabasan. Ang importante, pumapalag yung kabila. At syempre, lalabas lahat ng ebidensya. It will not dignify a tall story allegation. Natural, hindi ka aamin. Sa akin sarili kong paniniwala ito, ang magnanakaw, yung talagang magnanakaw, hindi talaga aamin yan. Sino bang aamin? Oo, ninakaw ko. Oo, nakatanggap ako. Natural din nila aaminin. Ano kami tanga, maniniwala na lang kami sa sasabihin mo? Mas naniniwala kami doon. Ako naniniwala ako sa Marine. Bakit kanyo? Bakit kung totoong naglilingkod kayo sa bayan, ba't hindi kayo mainit na ipatawag talaga yung 18 o 15 na yan? Tapos pag-usapan nyo agad doon. Papuntahin nyo si Saldico, di ba? O kaya si Romualdez pala, Romualdez ang pinaka-issue doon. Tapos patawag nyo na rin yung presidente para mapag-usapan, para malinawan. Ang ginagawa ninyo, nililihis nyo Ganun ba katanga? Yung mga tanga-tanga lang siguro ang pwede nyong mapaniwala. Pero yung mga matatalinong tao, yung mga nagsasaliksik, hindi nyo kayang bulagin. Tuloy tayo, no? Nakakatawa doon, baka hanapin sa akin ng asawa ko yung tumuhin. Mga artista kayo. Madali lang sa inyong mag-inarte. Corny mo. Sa tingin mo. Ako, sa tingin ko lang, sangayon kaya ang asawa niya sa stand niya ngayon. Nagpapatawa si Tito Soto. Balik ka ng Itbulaga. Marami pa tayong sasabihin patungkol dito sa 18K, itong 18 Marines.
Grabe, no? Mai-interview po namin at meron po tayong nakuha na mga balita patungkol dito. Mm. So pag-uusapan po natin yan. Standby po. Okay? Ako po yung nagpapaalala bago po natin simulan itong vlog na ito. Ako, Choli, ako nang bahala. Mga sir, makikisuyo lang, makikilambing. Kung i-check nyo po ang aking subscriber, pa-subscribe na rin po, no? Malaki na ho yan, no? Ngayon, pero yung views ko, mga solid nandiyan naman. Pero kailangan natin tawagin pa yung mga kasamahan natin na mga naniniwala sa katotohanan sa pamamagitan ng pagpindot ng like. Napaka-importante po sa amin. No? Pindot na po. Maraming salamat. Basahin po natin ang sinabi ni Mike Defensor. I challenge all those accusing the brave 18 ex-Marines and soldiers of lying to face them and call for a formal public hearing. Yan, nagkahamunan na. Kaso nga lang ang problema ho dito, mga kapatid. Paano pag hindi nila nagustuhan yung mga sagot ng mga Marine, baka i-contempt po sila doon. Yun ang wino-worry din ng mga Marine, di ba? Mahirap na. Mamaya kung hindi nila gusto yung, di contempt na yan. Alam nyo naman yung mga taga-kabila, di ba? Public hearing. Test the claims under oath. Lahat kayo mag-under oath. Di ba yan ang lagi nilang sinasabi? Ay, hindi kami papayag kay Saldico kasi hindi siya makapag-take ng oath. Ngayon, hinahamon kayo ni Defensor. Agoy. Kaya nga sabi ko kay Trillanes, kung magdidemanda ka, magdemanda ka. Magdemanda na kayo, mga animal kayo. Bakit? Para naka-under oath kayo lahat. Oo nga, no? Di ba? Kung magdidemanda kayo, di sige. Pero yung buong ebidensya nandito sa mga to. Lagot kayo ngayon. Kasi, pag dinimanda nyo at itinanggi ni Trillanes na hindi siya pinadalhan talaga ng pera, under oath din si Trillanes. Under oath din, etong mga to. Sige, go. Magkakalaman. Test the claims under oath, sabi ni Mike Defensor. Kaya nga anong sabi ni Amy? Imbestigahan sa Senado. Kaya lang, ayaw ni Pinky. Nye. Marami pa siyang echebureche. Marami pa siyang sinasabi. I-test muna daw yung, hindi ko alam kung anong i-test niya. Hindi ko alam. May drug test. Ang dami mo sinasabi. Tangina naman, pre. Kung talagang ayaw nyo, ang dami nyong dahilan, you know? Pilipinas, sa mga nanonood sa atin dyan, siguro mga 100, pwede na. Tignan nyo na lang kung anong ginagawa ng mga to, ha? No? Sa mga gusto ng katotohanan. Isipin nyo mga Marine, sabihin na natin nagsisinungaling sila, ba't hindi nyo ipatawag? Bigyan nyo ng pansin, tapos yung inaakusahan, ipatawag nyo rin, di ba? Patawag nyo. Yung, si Ganeri nga sinabi lang na ganito siya, pinakulong nyo agad Di ba may mga ganon? Walang mga sapat na ebidensya Si BP Sara nga, sobrang hilaw yung mga ninyo, yung mga paratang ninyo Pero pinag-iinitan nyo pa rin Milyon yun ha. Dito bilyon-bilyon ng usapan Kaya wala tayong nakikitang mga project. Kaya wala tayong mga nakikitang flood control. Kaya lahat sila ghost. Yun pala, 800 billion? Tanginan nyo. Nasaan na yun, di ba? Kaya pala binabaha Metro Manila, kaya pala sobra-sobra okay lang nabahain. Pero sobra-sobra na yung nangyayari sa atin. Nagtataka ka, ano ba, usapan budget, ang lalaki ng budget, pero wala kang nakikitang project. May nakita kayo? Huwag na kayong maging martir. BBM ka pa rin. Baduy mo, mamin. Napakagago mo naman. Nakikita mo na nga yung mga ganitong issue, ayaw mo pa rin maniwala, BP Sara pa rin po yung Tagalustay. BP Sara pa rin, Tagalustay. Ayun bilyon-bilyon ang laki tapos sabi nyo, namimintang. Halos lahat nagkakatugma. Lahat sila halos magkakatugma ng sinasabi. Hindi naman sila magkakakilala pero magkakatugma yung sinasabi nila. Si Romualdez. Si Saldico. Si Saldico. Ayan na yung mga bataan ni Saldico lumabas na edi isama nyo sa hearing. Dami yung mga ek-ek Ito naman si Ping. Walang baklaan. Harapin nyo pera na lang kung talagang nakatanggap kayo. Kung sinasabi rito na nakatanggap kayo, talagang ganyan ang gagawin ng sitwasyon ninyo. Hindi nyo to bibigyan ng pagkakataon na makaisa man lang. Totoo, di ba? Dito po sa ating channel, mga kapatid, totoo tayo. Ayaw natin yung mga monthly may bayad. Ang sa atin dito, kung ano yung totoo, doon tayo kakampi.
Huwag po tayong kakapit dun sa mga binabayad, bayaran lang, mga ganon. Hindi. Kasi yung Pilipinas yung nakataya dito. Yung mga susunod na henerasyon nyo, kawawa. Kayo, sige lang, kamig lang kayo ng kamig. Maya naman kayo. Kayo ang mahiya. Wala maiitim na mga budhi ninyo, kaya okay lang sa inyo. Pero kami, pinaglalaban namin dito, Pilipinas, yung mga susunod na henerasyon, ng mga kamag-anakan, yung mga kabataan. Makikita nila, hala, kasi yung Pilipinas, pinabayaan nung tito ko Hindi, pinabayaan kasi kumakampi siya dun sa mga kurakot Yan na, dyan kayo nakikilala Pre, tama na yan, pre! Magbago na tayo! Basta ata si Bongbong animal na yan. Bakit? Ayaw nyo imbestigahan? Under oath. Di ba? Lagi nyong hinahamon. Pati si Gutesa, yung kanyang pagkaut. Binigyan nyo ng duda dahil yung kanyang Affidavit. notaryo. Oo. Eto, naghahamon, under oath. Oo. Duwag kayo. Pag hindi kayo pumalag sa hamon ni Mike Defensor. Pinoprotektahan Sabi niya, nila. the truth does not fear scrutiny. Only those who wish to evade Tuloy-tuloy it na tayo. do. Sa madaling salita, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka takot, himay-himayin. Yes. Balikan ko ulit yung drugs. Kunwari, magbibintangan mo ako na addict. Sige, under oath tayo. Yun. Drug Ganun. test tayo sa bayi. Araw-araw. Ganun sana. Hindi ako takot. Bakit? Hindi ako talaga addict. Never kong tinikman yan. Pero kung addict ako, takot ka sa drug test. Same. Yan yung Si BBM, bakit ayaw magpa-test? Isipin nyo na lang yun. Isipin nyo ayaw magpa-test, tapos BBM ka pa rin. Talaga tong mga to Sa bagay, laban namin to para sa Pilipinas, hindi laban para sa inyo. Kung dyan kayo, kay BBM kayo, sige, magpakasiksik kayo dyan. Okay? Doon lang kami sa katotohanan. Kasi yung totoo, yun yung pinakamagaan sa kalooban. sabi. Matatakot ka sa scrutiny. Ganyan na nga You will evade it. Ano bang ginagawa ni Pinky Lacson? Ini-evade niya na. In protection doon sa mga magnanakaw. So panawagan, mga kapatid, mga taong bayan, tulungan po ninyo ako. Ikalat po natin. Ikakat version ko ito. Tulungan ninyo ako i-share itong hamon na ito ni Mike Defensor. Pagtakot kayo sa hamon ni Mike Defensor, adik kayo. Pagtakot kayo sa hamon ni Mike Defensor, it means magnanakaw ka nga. Kumbaga, wala nang sabi-sabing kesyo ganito, kaya hindi pwede, kesyo ganyan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos kunwari may mga babanggitin pang kunwari mga batas-batas. Hindi. Ito 800 billion. Kahit hindi 800 billion, basta billion, malaki yun. Tayo na nagsisiksikan kayo kay BP Sara ng 125 million. 125 na nakawin ni BP Sara. Wow, cheap. Ito maganda, billion, di ba? Malaki. Kaya dapat itong pag-uusapan. Hindi yung Francis Leo Marcos. Okay lang pag-usapan yon, pero dapat dito tayo nakatutok. Kasi wala na nga nagdudugtong-dugtong na lahat. Nagdudugtong-dugtong na ang may problema po, itong ating administrasyon. Biruin mo, ang dami, flood control, ghost project, ang dami. Ang daming ghost project, kaya pala walang mga project dahil ba kay BP Sara? Wow. Dahil ba kay BP Sara? Di ba hindi? Ayan billion, tapos sinong pumirma? Si BBM. Tapos sa kayo nakasiksik doon sa pagpapatalsik kay BP Sara. Pag napatalsik nyo si BP Sara, madali na lang kasing patalsikin si BBM. Ganon. Yung people's power nyo, yung EDSA ninyo, kinalawang na. Ang sinisigaw nyo, BP Sara. Mahiya naman kayo sa mga puso ninyo. Di ba Marcos ang kalaban ninyo? EDSA, Marcos, kalaban, tapos sinisigaw nyo, BP Sara, resign. Sana yung mga bituka nyo rin, no? Magkaroon ng butas-butas. Itong mga bayad. Ganyan ang nagagawa ng pera, no? Kung ikaw hindi ka matibay, bayaran ka, yari ka. Mababago ang pagkatao mo. Pero kung ikaw sa Diyos ka, ikaw talagang nananalig ka sa Panginoon, malinis ka. Naku, hirap magpaliwanag.
Tuloy-tuloy na lang natin to, mga kapatid. Here we go. Sige, let's do this. Public hearing tayo under oath. Marinig ng publiko. Ito gusto ko nagkakahamunan. Put your money where your mouth is. Di ba? Postahan tayo. Hindi sila papalag. Bakit? Guilty. Kaya tulungan nyo ko. Ika-cut version ko to, abangan ninyo sa YouTube tsaka sa Facebook. I-share po ninyo itong hamon na ito. Tayo rin mismo hamunin natin. Magkaroon ng public hearing. Under oath. Para matapos na to. Magkaalaman. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka matatakot. At kung sa tingin nyo, dinidisregard ninyo ang kanilang mga sinasabi, gawin nyo rin under oath. Di ba? Kung hindi totoo sinasabi nila, kayong mga congressman, gawin nyo under oath. Di ba? Tapos ang usapan. Pinabulaanan naman ng mga nabanggit ng mga umunoy dating militar ang alegasyon laban sa kanila, sabay question sa timing nito kasabay ng pagdinig ng ICC. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi nila naging miyembro ang ilan sa mga ito habang ang ilan dishonorably discharged. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng resolusyon ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ang mga revelasyon ng 18 ex-military personnel, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat i-evaluate muna kung ano ang kredibilidad ng source at ang reliability ng impormasyon nila. Pinky! Halatang-halata si Pinky. Sabi ni Amy, imbestigahan sa Senado. Kasi baka peke. Ang sabi ni Pinky, wag muna. Tingnan muna natin. Pustahan tayo. Hindi papaimbestigahan ni Pinky at saka ni Soto. Tatama na naman tayo. Baka sabihin niya nakachamba na naman tayo. Pustahan. Ayaw si Tito Soto at saka si Pinky. At ang reliability ng impormasyon nila. Ang mga ex-military personnel na ito, bahagi raw ng sistema ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang umano si Pangulong Marcos. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Nag-abogado na naman si Pinky. Halatang-halata si Pinky. Ang yaman na siguro nito. Ang dami na siguro nitong nasubi. I mean, para talagang isanla mo na yung kaluluwa mo sa damonyo. Hindi po pwedeng walang kapalit na yaman yon. Halatang-halata eh. Ngayon mo nag-aabogado siya. Paano niya in-explain? Tingnan yung mabuti. Anong sabi niya? Meron naman parte doon na may punto sila. Pero meron ding parang kaduda-duda. Tapos in-explain nyo na yung kaduda-duda. Hindi niya sinabi kung ano yung meron silang punto. Nagigets nyo kung paano nila. Kunwari, balanse siya. May tama yung mga Marines. Pero may mali din. Tapos ito. Ang haba nung sinabi niya sa mali. Di dapat sana sinabi mo ano yung tama. Sinabi mo din. Pinky talaga. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobrang computation. Sobra computation. Sumulat So, ang punto rito, may napunta kay 800 billion. So, nasa 1.1 trillion yung pera ang nawawala. Parang ganon. Yung budget. 800 napunta na agad kay Sandro, kay Charis. So, ibig sabihin, 70% napunta sa kanya. Paano yung iba? In short, hindi tatali. I really don't know kung paano nyo kinumpute yan. Di ba? Pero alam nyo, madali naman kasing kumuha ng pera kung saan eh. Una,
Ito hindi aking opinion lang, hindi naman tayo eksperto rito. Pero they can print money if they want to. Naisip nyo ba yun? Hindi nyo ba napapansin kaya posibleng pagka nag-print ka ng print naman ng pera, babagsak ang ekonomiya? Pwede yun. Hindi ko sinasabing yan yung nangyari. Ang sinasabi ko posible. Diba? Kasi ang punto niya hindi nagtali. Hindi naman natin alam. Baka may nag-donate. Diba? O kung saan man. But in short, dapat pabulaanan na hindi talaga na-deliver. Ang punto lang natin, iimbestigahan nga, Lacson. Eh di para magkaalaman kung totoo yung sinasabi ng Marines. Bakit lumalabas kang nag-aabogado kay Bongbong? Meron ka na agad conclusion. Eh senador ka. So kung kayo ang mag-iimbestiga, dapat you will appear hindi bias. You will appear fair. Wala kang pinapanigan. Eh as early as now, parang abogado ka nung mga magnanakaw agad-agad. Oh, ba't hindi ba kayo bukas sa investigasyon? Hindi ako nagtataka lang sa inyo ni Tito Soto. Bakit pagdating sa investigasyon, talagang stop agad, stop. Huwag tayong padalos. Kasi yun ang suggestion ni Amy, huwag imbestigahan ito, huwag padalos-dalos. Para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. May initial information from Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Yun. Okay. Ito. Ano sinabi ko sa vlog ko kahapon, dun sa mga nakapanood. Kung hindi kayo nakapanood, ako'y naglalambing sa inyo, panuorin nyo yung para masundan po ninyo. Na-vlog ko yung kahapon, anong sasabihin? Kasi tahimik ang media, tahimik yung mga magnanakaw, tahimik yung mga the likes of Lacson. Nag-meeting. Anong sabi ko? Magmi-meeting muna yan, tapos ang sasabihin nila, isa lang. Pansin nyo, iisa sinasabi nila. Yung mga excuses nila, iisa. Anong sinasabi ngayon? Anong binanggit ko kahapon sa vlog ko? Sisirain yung credibility ng Marines. Pero, hindi nila papatunayan na hindi nag-deliver kay Bongbong Marcos, hindi nila papatunayan na hindi nag-deliver kay Tambi. Sisiraan lang yung Marines. Anong sinasabi ngayon? Yung iba dyan, parang hindi daw member ng Marines. Yung iba daw dyan ay parang na-dismiss. Huwag kayong mag-alala kasi i-interviewin ito bukas. Bukas ng Banateros sa SMNI, itong mga Marines. At itatanong natin lahat yan. Okay? So, pero ang punto rito, kung hindi ba sila Marines, yung iba dyan hindi talaga Marines, yung iba lang ang Marines. Tapos sasabihin ninyo na yung iba ay na-dismiss or kung ano man ang tawag nyo ron. Hindi ba sila pwedeng mag-deliver talaga ng mali-maleta, linggo-linggo, 3 times a week ng maleta kay Bongbong at saka kay Tambi? Di ba? Ano ngayon? O, halimbawa na lang, mamamatay tao yung 18 Marines na yun. Hindi ko sinasabing gano'n. For example purposes only. For discussion purposes lang. Pagpalagay natin yung mga Marines rapists. Pero sila talaga yung kinuha ni Saldico para magbuhat at mag-deliver ng pera. At talaga namang nag-deliver sila kay Bongbong Marcos sa bahay niya. Ibig ba sabihin, hindi na totoo kasi rapist sila? Hindi ko po sinasabing rapist. Example lang yon. Anong punto natin dyan? Malabnaw yung excuses nitong mga to. Ang dali namang sabihin di ba? Kaya nga kino-compare ko yan sa adik. Ang dali namang sabihin, hindi ako adik. Magpa-drug test ako. Parang ganun, di ba? Ba't hindi mabanggit ni Bongbong? Ito, ang dali namang sabihin, hindi, wala kayong diniliver sa bahay. Wala. Hindi. Anong ginagawa? Sinisiraan. Bakit? Kasi alam nila may ebidensyang ilalabas na nag-deliver talaga sa bahay. Ayaw nila dalin dun. Dahil pag sinabi nilang hindi nag-deliver, maglalabas yung Marines. Marami pang kasunod na lalabas eh. Dadalhin nila doon sa kasamaan ng Marines. Gigets nyo? Yan si Pinky Lacson. Nag-abogado na sa kabila. Doon sa mga magnanakaw. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source.
If true, Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Nagsabi na ang Philippine Navy na hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Philippine Navy ang apat sa mga Yung apat hindi naging member ng Marines. 18 yun. Do the math. May 14 pa. So 14 yung Marines. Hello? Babaw, ha? lumabas na ex-military personnel. Karamihan din daw sa mga ito ay na-dishonorably discharged. Ayan, na dishonorably discharged. Ano ngayon? Kung sila talaga nag-deliver, anong gagawin natin? Nakita nila nag-deliver, anong gagawin natin? Mula sa serbisyo, habang ang ilan naman ay nakapagretiro ng maayos. O yung iba, nakapagretiro ng maayos. Ano masasabi nyo? 18 yan eh. Yung mga nagretiro ng maayos, yun din ang sinasabi. Nag-deliver siya sa bahay ng adik na yan. Pero hirit ni Lacson, tila kahina-hinala ang timing nila. the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly, through former Senator Trillanes. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Alam nyo, ito sa akin eh. Ano ngayon? Di ba? Hindi ko sinasabing tiniming talaga nila. Again, for discussion purposes. Ano ngayon kung tiniming? Di ba? Dati namang sinabi na ni Saldico eh. Sinabi rin ni Gutesa. Yung sinasabi ngayon ng ex-Marines, pinatunayan lang yung sinabi ni Saldico. At sinabi rin ni Gutesa na member din na kasama nilang nagdi-deliver ng pera na Marines din. Oh. So ano ngayon kung itiniming? Di ba? So be it. But still, ang nakaw. Whether kailan mo i-announce. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating Dito muna tayo kay Lacson. Sa kanya daw, merong political color. Pero tatandaan mo, 24 kayong senador. At may gusto na mga senador imbestigahan. So, may political color o wala, edi imbestigahan nyo. Hindi naman ikaw lang ang senador eh. Diba? And alam naman natin, anong political color mo? Lahat ng imbestigasyon patungkol sa ghost projects at sa maleta, haharangin nyo ni Tito Sotto. Kung hindi nyo maharang ng todo, you delay. Tingnan nyo kung tama yung sinasabi ko. You observe Pinky Lacson and Tito Sotto. Kung gugustuhin nila any kind of investigation or bago sila pumayag, laging may resistance. Mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Trillanes na tumanggap siya ng $2 million o anumang halaga mula kay Ko para sa investigasyon ng ICC o anumang pakay. Gusto lang daw nitong i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Didemanda niya si Levy Baligod, Mike Defensor, Jason Sa at yung 18 ex-soldiers. Gawin mo. Ako sa totoo, ipapaliwanag ko sa inyo bakit gusto kong gawin niya yan. Sige, gawin mo. Sampahan niya raw ng kasong cyber libel sina Levy Baligod, Mike Defensor, ang 18 dating sundalo at lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito. Alam mo, bakla ka kung mananakot ka lang. Dapat yan, ginagawa mo bago ka mananakot. Pero kung hindi mo magagawa, bakla ka. Sinasabi ko na sa iyo. Demanda mo. At kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, ano naman aniya ang mali doon? Nag-react na rin ang ilang mambabatas na nabanggit kaugnay ng issue. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa rin, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maliit. Corny mo. Sa tingin mo. Ako, sa tingin ko lang, sangayon kaya ang asawa niya sa stand niya ngayon. I don't know.
Nakakatawa Nagpapatawa si Tito Soto. Balik ka ng Itbulaga. rin, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung Timong Maleta. It's all BS. Unassigned nga eh. Present themselves as National Marites Council. Ayan, ano sinasabi nila? Yung mga maiingay sa Kongreso, sila yung nakakatanggap ng maleta. Let me repeat kasi kailangan madiinan. Yung mga maiingay, yan ang nakakatanggap ng maleta. Kasi kada hearing, kada buka ng bibig, pera. Daig pa nito mga pokpok eh. Yung mga pokpok bubuka, ikita. Ito bubuka rin eh. Kaya lang bibig. Kada buka ng bibig nito kita. So kung may pokpok, pokpok din to mga to. Yung mga ex-Marines nagsabi niya, Nilulutawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila De Lima. Bakla, ito ako nagtatanong lang. Uli. Marites Council. Bakla ba to? I have nothing against sa... Kasi yung siya eh. Tatanong ko nga kay Sir Jack. Kasi yung galawan niya parang bakla. Tsaka alam mo yung mga hirit niya? Parang gay linggo eh. Linggo ba ang tawag niyo ron? Lingwahe ng mga bakla. Tawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila De Lima na nabanggit din sa affidavit, tingnan na lang ang timing ng paglutang ng ex-military personnel na tumaon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, pati na sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ng chief at katawa-tawa ang paglutang ng mga alegasyon na layon lang daw i-distract ng mga tao mula sa tunay na issue, ang paghusga sa mga Duterte. Ang timing... Kita mo lahat sila? Ano sinasabi? Timing. Kahapon yung press con, hindi nagbalita ang media, hindi nila binalita yung sinabi sa press con, inantay nila yung GC siguro, tapos iisa sila sinabi, ito sasabihin natin timing. Questionin nyo yung timing. Nung sasagot na itong mga congressman, saka nagbalita yung mga media. Kasi may sagot na, pagbalita nila, may sagot na yung congressman. May sagot na yung mga magnanakaw, di umano. May sagot na yung mga kumikbak ng maleta. Galing, no? Nakita nyo? Nakita nyo anong galawan ng mga animal? Parang sinasabi mo, pagbibintangan kita De Lima, ikaw De Lima, mahilig ka sa driver. Nangunguha ka ng driver. Kunwari lang yan, kunwari lang. Lagyan natin sa picture ni De Lima. Nangunguha ka ng driver. Kunwari lang ito, for example, purposes. Hindi mo itatanggi. Kunwari si Bongbong, adik ka Bongbong, adik, hindi mo itatanggi. Sasagutin mo lang ako, timing. Yung timing ng pagsasalita mo, questionable. Anong iisipin natin? Di nangunguha nga ng driver si De Lima. Ano iisipin natin? Di adik nga si Bongbong, parang ganun. Di ba? Wala kayong masabi kung hindi timing. Yan ang umikot sa GC ninyo. Malamang. Ito, ganito natin sasagutin. Timing. Kaya kayo nakasagot ngayon. Pansinin nyo, yung media laging delayed magbalita. Sila delayed din mag-react. Pag nag-react pa, iisa sasabihin. Halata, no? Next, ito. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!